Hello everyone. Bago ka makarating sa lugar na ito ay talaga nga namang super mamamangha ka sa ganda at napaka-beautiful rock formation na ito na talaga namang napakapuputi ng bato dito sa Tinipak Falls. So bago yan lahat, ito muna ang iyong mga pagdaraanan. Pumunta kami dyan ni Mister, kaming dalawa lang, nakamotor kami. Pwede naman dito ang motor guys, ang Mio pwede rin. At medyo okay naman na daw yung daan unlike before. So, tingnan nyo naman guys yung view. Medyo malabo lang yung tubig dyan ng pagdaan namin kasi kahapon daw ay umulan. So, pag umuulan kasi dito sa Tanay ay ganyan. Lumalabo daw yung pinakang tubig dito. So, yan din naman ganun kalabo pero yun. All in all, malabo talaga siya kasi kauulan nga raw kahapon. So, tingnan nyo naman yung view guys. Ang ganda ng view dito. Tapos, ang dami dito guys na nakatigil na rider. As you can see, ang daming rider. Tapos, yung tinigilan namin na kubo na yan, ang entrance dyan is 20 pesos. So pagkabayad namin ng 20 pesos is pumunta naman kami sa mismong barangay hall ng Daraitan. Meron dito mga wifi guys, pag wala kasi rito signal. So pwede kayo ditong maki-wifi. Tapos dito yung barangay hall ng i-orient kayo dito bago kayo mag-tour. Tapos dito sasabihin sa iyo yung mga dapat at hindi dapat. Tourist destination natin sir ay Tinipak River and then rock formation and then yung cave. Kasama po ba yung cave? Ewan ko po. Kasama po. Ilang oras po ba lahat yan pupuntahan yung mga yan? Bali, ito na nga po yun, bali. Ito po tayo ngayon, ano po. From dyan po, kung hanggang pinakang dulo po, rock formation, bali, may layo po siyang 2.8 kilometer. Ito na layo po, lalakad po siya ng halos isang oras at kalate. Ngayon po, optional naman po, pwede tayo mag-tricycle hanggang kalate. Ano po? Ano ba sa kasalan na doon sa binera namin? Sa tricycle, hindi pa. Ang tricycle po, SM po, may kulay blue na ballpen. 100 po per trip. Ano po? Pagdating po dito, kung sakali po tayo mag-tricycle, kung sakali po, pagdating po dito, 45 minutes na po lalakad natin hanggang doon sa dulo. Ano po? Sa cave. Dun sa... dun lang po sa formation. Malapit lang po, ano? Dito po, sa formation po, ito, pwede po dyan. Pero pagdating po dito, ito po yung sinasabi ko 40 minutes, 45 minutes. Yun yung malayo, yung pinakamalayo. Opo. Pero bago po tayo makarating dito, may additional po dito na 70 pesos po. Yung pinakang additional payment. Ano po? 30 pesos po dun sa political boundary, 30 pesos po dun sa Tinipak Camping Ground, and then 10 pesos po dun sa tulay po papuntang Cueva. Ito po yung tulay. Talagang tulay. Napakadami palang babayaran din. 70. Pero kung ayaw nyo na po 70 na lang naman eh. 70 na Oo. lang. Tapos sa tricycle, 100. Opo. Oo. Kulang 1,000 na pala babayaran mo. ginagawa Kasama yan tourism Pero yung... kung ayaw nyo naman po, dito naman po, marami na rock formation dito sa bungad. Marami po dyan. Magaganda rin po. Nasa inyo nga lang po, kung gusto nyo pumunta doon sa Cueva, pinakadulo, pwede po. Malayo na eh. 5 kilometro pa yun. Lalakarin pa. Nasa sa inyo po yun. Eh, pwede naman po dito sa bungad. Maganda rin po yung bungad, sir. Nasa po Tara. naman po namin. Ilang... Adi, paano yun? Kahit dito lang sa bungad, kasali na yun sa tourism pin na 500. Lahat-lahat na yun. Ang pagdating lang doon sa ano, Pagdating po nakatayo dito na kasi, 70. ito po ma'am, pagdating po namin dito, ito pong white na ito, stock formation na po yung lahat. Kumbaga, ito na po, dito na po nagsisimula yung tourist destination po. O tourist spot. Ibig sabihin dito, hindi pa din nagsisimula. Diyan pa lang Dito po magsisimula. wala po. Dito pagdating dito nga po yung tricycle hanggang dito. Pagdating po dito, ito na po yung rock Lakad na formation. tayo. River Junction. Hanggang sa dulo. Tinipak Rock Formation. Ano, punta pa tayo ng cave? So guys, ito naman yung mga taripa na mga binabayaran dito. Tapos ito naman yung Daraitan Tinipak River Destination. Nakalagay dyan yung mga kung ano-ano nakalagay dyan na yung mga pupuntahan nyo. Tapos kung ilang kilometers. Tapos kung ilang oras kayo makakarating. So yun, nakalagay dito. Tapos bumiyahe na nga kami dyan. Ito yung daan. Ito yung sinasabi ni Kuya na pwede kayong magbiyahe ng kalahati. So, babayaran nyo rito pag sakay dito sa tricycle na ito para hindi kayo ganun maglakad, ganun kalayo, is 100 pesos per ride ito ha. Papunta doon 100, pabalik 100 din. So, all in all, 200 babayaran mo balikan. So, para hindi ka mahirapan maglakad, abay, di sumakay ka na nga lang para yun. Enjoy na lang ang ride. Pero ito yung daan, medyo rough road at talaga nga namang pag ang camera mo ay hindi nakakapit sa hindi mo kinapitang mabuti, pwede pang malaglag. Si Jowa na nga dyan actually ang nagbibideo
Kasi sabi ko ay siya na mag-video at baka malaglag yung aking cellphone dyan and everything. So yan, enjoy namin together. Pinakandate na rin namin na mag-asawa o char. Ito yung daan. So kulang 30 minutes namin biniyahe yan papunta doon. Tapos pagbaba namin ng tricycle is ito naman. Diretso na ang aming paglakad. Dito na nagsisimula yung walking. Talaga namang dapat ay matibay ang iyong mga binti sa paglalakad. Dahil dyan pa lang mapapalaban ka na sa lakaran. Pero dahil ginusto ko to, abay di go. For the go, laban lang. So, this time, yung tourist guide namin ang nagbibideo. Kasi, sabi ko baka pag nagbibideo ako, mga talapid ako dyan while naglalakad ako. So, nagmagandang loob ng aming tour guide. Siya nga pala yung nagbibideo sa amin dyan. Ang bayad nga pala guys yan sa tour guide is 500 pesos. So, pwedeng i-tour ng isang tour guide ay 5 katao lang. So, kung grupo kayo, kung 10 grupo kayo, kailangan nyo ng tour guide na 2. Pero, kung 5 naman kayo, di isa lang. So, 1 tour guide is 5 ang maximum nila. So, dahil dadalawa kami, kailangan namin ng isang tour guide kasi hindi namin alam yung pasikot-sikot dito. So, dito pa lang sa may bungad ng rock formation na ito na sinasabi ni Kuya, ay talaga namang napawaw na ako. Kasi karamihan dito guys ng bato ay talaga namang white rock. Talaga namang, di ba? Kung tawagin si mga barangay ay dapian. Itong mga dapian dito na mga batuhan na tinatawag is talaga namang nakaka-amaze at super gaganda at napaka-white. Akala mo siya ay talagang makikita mo lang siya sa libro or something. Mas ang ganda dito guys, pwede dito mag-pray up, pwede rito celebrate kayo ng anniversary or anything na pwede nyong enjoyin ang nature na mag-asawa. Abay, dito kayo pumunta. Talaga namang hindi ko na nasuot dyan yung jacket ko. Bit-bit ko na lang kasi super init ng mga oras na yan. At talaga namang kami ay enjoy ni Habi habang kami naglalakad diyan. So, maglalakad nga pala kami dyan ng kulang 1 oras para marating namin yung kanina na pinakita ko sa inyo na simula ng video na ito na rock formation na super ganda. Ayun, yun daw talaga yung pinaka-tourist spot dito. Na talaga namang yun yung dinarayo dito. Sabi ni Kuya, nung Holy Week daw, ay talaga namang napakadaming dumadayo dito ng mga turista. Na talaga namang halos dyan ay hindi na magkadaanan sa sobrang dami ng tao. So, as you can see guys, nakaterno kami dyan ni Habi. Pareho kami ng pang-ibaba. Then, pareho kami naka-black. Kasi gusto ni Jowa ay kami lagi naka-couple. O, diba? Sino ka dyan? Ito nga pala yung pangalawa na pinuntahan namin dito, 'di ba? Hindi pa yun yung pinakang tourist spot, pero na-amaze na talaga ako dun sa mga bato sa dinadaanan pa lang namin. Ang oras niyan is mga 1 to 2 PM nang naglalakad kami diyan. So tara, diretso pa rin ang lakad, super init diyan. Guys, kailangan mo rito pag maglalakad kayo dito, kailangan ay meron kayong sandals sa talagang pang-hiking or pang ano talaga, or else naka-crocs kayo na kagaya ng sinusuot namin. Kasi medyo madulas yung daan dun sa mamaya sa bababaan namin. Kaya medyo delikado. Tapos karamihan batuhan. So sabi ni Kuya, yung iba niyang tinutour dito na mga taga Manila is inaabot sila ng 1.5 hours sa paglalakad kasi hindi ganun kasanay yung mga taga Manila. Pero char, dahil kami ay medyo sanay sa lakaran is inabot lang kami ng 1 oras. Kulang 1 oras sa paglalakad dyan. Then, ito nga pala yung mga madadaanan mo, di ba? Ang habang lakad bago mamarating yung magandang place na to. Alam niyo ba guys na ito palang Tanay at saka ang General Lacar Quezon ay talaga namang nagkaroon pa daw dito dati ng usapin tungkol dito sa tourist spot na ito. Kasi kung hindi niyo po alam, ang Tanay ay boundary na po ito ng Lacar at saka ng Tanay, kaya ito ay kalahati ay Tanay, kalahati ay General Lacar Quezon, 'di ba? So dito sa dadaanan namin may nakilala kami. Kailangan pa rin umiti kahit pagod na. Sabi, hindi nasa iyo pera, di ba? Pero sa bag mo. Nasa bulsa. Kaya bro, baka kilala mo yan. Sino? Yan. Nagabi po kami sa Marito. Ay, ayaw mo na kayo mag-isa yan. Kahit po sa hospital, pag kayo napapunta ng Claro. Hospital ng Claro? Ito po ang hanapin ninyo. Kaya ayaw sa hospital. Huwag naman po sana. Just in case po lang.
So sa aming paglalakad na yon ay nakakilala kami ng kakilala na yun daw ay taga General Car Quezon. So dahil taga General Car Quezon din kami at itong pupuntahan naming tourist destination ay under ng General Car Quezon is hindi na kami pinabayad, free na yon. So dapat ang babayaran namin doon is 25 pesos doon sa dinaanan namin yun. Kasi guys, dito pag pupunta kayo, kada dadaanan mo at meron silang mga fee na mga tinatawag. So, kailangan mong bayaran yon. Pero dahil sabi namin, taga General Car Quezon kami, by day free na, hindi na kami pinabayad. O, yan po yung view sa aming dinadaanan. O, diba? Super travel journey talaga. Walking journey ang aming dinaanan dyan. Bago namin marating yung beautiful place na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos sa aming paglalakad is may dadaanan ka dito na sapa. Na talaga namang hindi pala ito ordinary na sapa kasi ito daw ay may bukal. Na dito ay pag napagod na ang mga tourist guide or mga turista na maglakad ay dito pwedeng inuman. Pwedeng uminom dito ang mga turista. May dala ka lang bauna ng jug or bottle na pwedeng lalagayan ng tubig ay pwede kang uminom dyan, o diba? Sa pagkakataon dyan ay kumuha tayo ng tubig at tayo paspas pa rin pagtakbo. Kailangan natin bilisan para makita na natin yung beautiful place na ating pupuntahan. So tara, let's go! Hay nako, talaga naman. Marating lang ang magagandang place. Talagang tiis ganda tayo muna sa paglalakad. Kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakakapaglakad ng malayo-layo. So yan siya ngayon. Welcome to Tinipak Camping Ground. Yun yung pagpasok mo pa lang dito. Dito ka papasok sa part na to kasi dito sa part na to ay malapit-lapit ka na pag nandito ka sa part na to. Then, tinanong namin kung marami din nagka-camp dito, mga estudyante o mga teachers daw na dumayo dito para mag-camp. Eh, marami din daw naman. Lalo na pag mga holidays at saka mga weekends. So, yon. Welcome to Tinipak Camping Ground, Barangay Cablao, Barangay Pagsangahan, General Car Quezon. Sitio Cablao yon. So, yun po siya. Tinipak. O, diba? Then, sino ka dyan? Picture-picture muna kami magjowa dyan at kami ay nakarating sa malapit-lapit ng Tinipak Falls. Wala pa dyan. Pagod na ang ganda namin dyan. Nag-selfie-selfie muna kami dyan at kailangan namin magpalakas lalo ng resistensya. Char. Water lang talaga. Dito nga pala guys, pag tatry kayo maglakad talaga, dapat may baon kayong sariling tubig. So, kung dalawa kayo, much better guys na 2 bottled water ang dalhin nyo. Kasi kami dyan, nag-aagawang talaga kami sa tubig dun sa dala namin. Kasi si Jowa, lakas uminom ng tubig dyan. So, nakakapagod sa paglalakad. Pero mo 1 oras ka naglalakad dyan. So, all you have to do is to drink and drink para di ka ma-dehydrate while naglalakad ka. So, yan. For the go, malapit-lapit na kami sa katotohanan dyan habang kami naglalakad. So, yung tinigilan nga pala namin na yan is magbabayad ka rin dyan ng 30 pesos each. So, 60 pesos ang binayaran namin dyan. So, sabi ko nga sa inyo, kada titigilan mo, parang may checkpoint. Kailangan magbayad ka talaga. Puro pay ang kailangan. All in all naman, nagastos namin dito is 1,000 plus. So, much better magdala ka ng 1,200 per head na kailangan mo talagang bayaran dito. Kasi, ang daming mga fees na babayaran mo dito, guys. Then, mamaya, pagpasok mo rin sa kuweba is magbabayad ka din sa flashlight na 50 pesos. So, yun. Kaya, all in all, magdala ka talaga ng 1,000 plus kasi yun yung babayaran mo. So, enjoy naman kami dyan while naglalakad kami. Tapos, guys, sa part na yan is medyo natatanaw na namin, guys, yung mismong tourist destination. So, talaga naman, super saya na namin dyan kasi at last, ito na yung simula ng pababa papunta dun sa mismong pinakang beautiful place na hinahanap namin. So guys, talaga napakagaling nung nag-develop nito kasi yan, yung mga kahoy na yan guys is talaga namang super tibay ng pagkakagawa nila dyan. Hindi ko alam kung uway ang tawag dito sa mga kahoy na nakalagay dito. Super tibay nila kahit ako is 60 kilo yata ako is kaya niya akong buhatin, o diba? Sino ka dyan? Tapos may mga ano naman siya dyan, pwedeng kapitan while ikay bumababa rito. So guys, super ganda rito sa lugar nila. Talaga namang marirelax ka dito. Super, sa mga nature lover ay talaga namang ito yung best place na kailangan yung puntahan dito, diba? Picture-picture muna ang aking jowa bells habang naglalakad.
So guys, ito, kwento ko na sa inyo. Alam nyo ba na itong Tanay is boundary ito ng Nakar at Tanay. So noon, kinuwento sa amin ng tourist guide, noon daw is meron silang konting alitan or hindi pagkakaunawaan dito sa boundary nito ng General Nakar, Quezon at Tanay. Kasi nung ito daw is nakaupo yung mayor ng Nakar, ito daw ay sabi daw ng mga mayor sa iba't ibang lugar, kung ito ay sakop ng General Nakar, Quezon, so dapat General Nakar, Quezon yung magde-develop nito. Pero dahil Tanay daw ang nag-develop nito, sa bungad pa lang so Tanay yung naniningil dito sa tourism, sa mga fee. Yung maraming fee na binabayaran namin kanina is doon kami nagbayad. Doon pa lang kami sa Tanay is yung mga taga-Tanay na yung naniningil sa amin. Although ito ay sakop ng General Nakar, Quezon. Pero tinanong namin sa kanila is kung mayroon din ng kabahagi dito ang General Nakar, Quezon sa mga fees na natatanggap dito. Kasi guys, pag makakarating ka talaga dito sa place na to, kwento ko lang sa inyo is ito talaga mismong tourist destination dito. Yung tourist spot talaga na pinupuntahan ng mga turista is talagang siya sakop ng General Nakar, Quezon. So, sabi nga namin, kung ito pala ay dinevelop mismo ng General Nakar, Quezon, ng namumuno sa General Nakar, Quezon, so dapat ang income nito is sa General Nakar, Quezon kasi ang mismong tourist spot nga dito isakop ng General Nakar, Quezon. So, yun siya. Dapat talaga is nakarang nag-develop pero dahil magaling ang pamumuno ng Tanay, ay talaga namang silang nag-develop nito. So, all in all, sila yung mas malaki yung income dito sa Tinipak Falls na tinatawag. Kasi 'di ba guys, pag nakarating ka rito, 'di ba? Bago ka pa lang makarating sa papasok dito is 'di ba dinaanan natin yung Sitio Cablao, General Nakar, Quezon na siya. O 'di ba? Pagdating naman namin dito pa lang, wow, napawaw talaga kami dito. O akalain mo baga na sa General Nakar, Quezon lang 'yan. Na kami taga General Nakar, Quezon, hindi namin alam na may ganito pala kagandang place dito sa atin. So, yan po yung pinaka-beautiful place na dinadayo dito ng mga turista. Na talaga namang sabi ng tourist guide, ito daw ay nag-aakyat sa Tanay ng milyong-milyong halaga para lang mapuntahan ng ating mga turista at mga kababayan na gusto marating ito mga rock formation na white rock formation. Na talaga namang mapapawaw ka, tapos sinamahan pa ng mga falls na talaga namang pwede ka rito mag-brain up, pwede ka dito mag-pictorial as mag-jowa or mag-lovers, o diba, sino ka dyan, napakaganda talaga dito guys. So, yun lang, sa halagang 1,000 mahigit is makakarating ka na rito at lalo kung may kakilala. So, ito na guys, pakita ko na sa inyo, ito na siya. Wow! Afternoon! So ayan guys, pinapakita ko lang sa inyo guys yung mga daan papunta rito na hindi ganun kadali para lang makita mo yung mga magagandang rock formation dito guys. Talaga namang ito ay sasamahan mo ng tiyaga sa paglalakad. As in, super sakit na ng hita ko dyan. Pero kailangan kong magpatuloy sa paglalakad kasi hindi ko pa mararating yung pupuntahan pa namin na kuweba dyan. So isa lang yung payo ko, magdala nga kayo ng maraming tubig at talaga namang mapapasabak ka sa lakaran dyan. Pero dahil enjoy na enjoy ko, ang paggagala ay talaga namang tiis ganda. Kahit ang beauty ko dyan ay ubus na kalalakad, o diba? O diba, super ganda sa tulay na dyan. Para ka dyang pag-pray na pampeg. Tapos yan, alam mo, super bilis maglakad ng tourist guide. Tapos, ayan ako, nagagapang ako sa mga bato na talaga namang nakakatakot. Hindi ko alam kung paano ako makakasunod sa kanila sa sobrang bibilis nilang maglakad kasi sanay na sanay sa lakaran si Jowa. And the same time, syempre yung tourist guide. So dahil ako ay talaga namang kabagalan dito, ay di ako iniintay na lang nila every time na sila ay mauuna sa aming paglalakaran, ay di ako bayon. Ako iniintay. So this is it. Ito na yung kuweba na aming papasukin na talaga nga namang sabi ni Jowa. Siya na daw yung magdadala ng camera.
umuna dyan yung tourist guide kasi hindi namin alam, nakakatakot baka may ahas dyan. So, ito na. Dala na namin sa pagkakataong yan yung flashlight. At talaga naman papasukin na namin dyan yung kuweba na sabi namin, ay huy, baka wala ba diyang ahas or everything, ng mga nangangain, yung mga napapanood natin sa palabas, o diba? So, sabi naman ng tourist guide is wala daw, super safe daw sa loob dyan. So, sige, tara, go. Pasukin natin ang kuweba na talaga namang medyo nakakatakot kasi guys, sa loob niyan is super dilim. Super dilim, tapos is marami ding mga paniki. Tapos na-amaze talaga kami dyan nung pagpasok namin na talaga namang sabi ko, wow, super ganda talaga ng creation ng God. Super ganda talaga ng creation ni God sa stalagmite, stalactite na nakita namin dyan mamaya. Pakita ko sa inyo at pasilip ko rin sa inyo dyan. So sa pababa pa lang dito guys is medyo delikado kasi super dilas itong mga bato. Kasi yung bato dyan is may kasama ng konting putik. So as you can see, medyo wet na yung bato, yung mga rock na may kasamang putik, kaya delikado talaga. So sabi nung tourist guide namin, mag-ingat kami sa pababa kasi delikado, madulas. So dyan kami medyo nataglan sa pababa kasi yan nga, medyo madilim, tas madulas. Pero all in all guys, is super ganda sa loob niyan, as in. Talaga sabi ko, nung nakarating lalo kami dun sa dulo, talaga namang parang pampelikula ang loob niyan guys. Pag narating nyo ay talaga namang sulit ang pagod mo sa ganda ng aming pinuntahan. Hindi ako medyo nainip sa paglalakad kasi may inuutot ako na lollipop dyan. May nakasubo akong lollipop habang ako naglalakad. So enjoy na enjoy ko ang paglalakad. So, tara, medyo nagagapang na ako dyan pababa kasi hindi ko na talaga kaya na magbilis-bilis dyan. Super hirap kaya sa pababa. Unting pagkakamali mo lang dyan, pwede kang gumulong dyan sa pababa na yan na talaga namang ang tatamaan mo at ang babagsakan mo yung mga bato. Kaya naman sabi ko, kahit madumihan yung pig-i ko dyan at yung short ko pababa, ay talaga namang okay lang. Kaysa naman ako'y mapabayantak dyan sa alalaki ng mga bato dyan na hindi ko pa alam kung saan ako babagsak dyan, kung saan ako lalaglag. Pag ako'y na konting tapak ko lang is ako ay nalaglag. So, thank you Lord. At ang nalaglag lang talaga yung salamin, hindi ako. O diba, sino ka dyan? Hindi mo na pati makita kung ano na yung camera na ginagawa ng jowa ko dyan. At hindi na alam kung saan nakatutok yung camera sa sobrang hirap ng daan. Then, ito na. Medyo nakababa na kami dyan. At habang paglalakad namin pagbaba is medyo delikado rin. Kasi madulas nga yung sahig. So, yan. Yan yung na-amaze kami ni Jowa. Kasi first time niya daw na makapasok ng kuweba. At ako din naman, first time ko rin. Diba akala mo guys, dito talaga sa General Car Quezon, super ganda dito. Diba pag iisipin mo, akala mo nasa Sagada ka dyan. O diba? Babiyahe ka ng malayo sa Sagada. Aba, ay diba? Dito lang yan sa General Car Quezon, dito lang sa Tinipak Falls. At talaga naman guys, advice ko sa inyo, para hindi na kayo mag-rent ng flashlight, aba ay dapat ay kayo ay may bit na flashlight kasi magre-rent ka dyan ng 50 pesos sa flashlight. So, afford naman, pero kung gusto nyo lang makatipid, so, binibidyo ni Jowa dyan yung mga stalagmites, stalactites, talaga namang super beautiful creation ni Papa God, super ganda. At talaga namang first time namin parehong makakakita ng ganito, personally. Then, yan, diretso pa rin kami sa paglakad para naman makita namin yung mismong pupuntahan natin na magandang place din na talaga namang tinanong ko talaga yung tourist guide kung may naliligo ba doon nung nakarating namin yung dulo na yun. As in, super ganda. Tara, diretso tayo sa paglakad. Lakad lang ng lakad. Hanggang sa marating natin yung beautiful place na yun. Sabi ko, babalik at babalik ako dito. Ang hindi lang kasi namin guys dito napuntahan is yung summit na tinatawag nila. Which is dapat pupunta ka daw doon is 3 a.m. Naglalakad ka na ng 3 a.m. para makita mo yung Sea of Clouds. Yun yung next namin babalikan. O diba? Yun yung bago pa lang nabubuo na stalactites na yan. Super beautiful na yan. Kaka-amaze talaga kung paano nabubuo. Tapos sabi nga pala guys ng tourist guide dyan, bawal daw hipuin yan. Kasi pag hinipo mo daw yan is nangingitim daw at namamatay. Kaya super amazed talaga ako siya. Sabi ko, paano naman yun? Ba't siya nangingitim? Ba't siya namamatay? Super sensitive daw ng mga stalactites na yan. So, hindi mo siya pwedeng i-touch. Pwede mo lang siyang tingnan, pero no touch. O, diba? Sino ka dyan? Then, yan. Diretso pa rin tayo sa paglakad. Keep on walking.
Ayun. Habitat nila to eh. Lo. Ito mga flashlight sa mukha. Ako yung picture mo sama niya, video mo. Yeah. May paano ba dito? Ayun oh. Ah, tubig pala ito. Kaya pala may ingay. Wow. Wow. Ito na yung last part. Wala. Pabalik na rin tayo. Balikan tayo. So, Tingin. Okay na. Tara. Oh. Dapat maliknik na. Alam mo. Tara na. nakatayo ako. Ha? Sarang ako na, isa doon ka tumay sa Okay. Hindi masyadong kita gawa ng buwan. Tara. Oo, kita na. Tara ka.
Bago pa lang nagtutuloy. Yan eh. Ang dami oh. Oh. Paniki. Let's go. Ang dami tayo. Tayo ng paniki. Eh, na pumunta dito si naman. Hindi sila nakapunta dito. Ano? So, Punta yata. hindi. Naka-video na po. Eh, wag mo mo kasi yung ano eh. Ginawa naman yan. Kaya ano nga tuloy. Baka po, bumalik pa ay. Bakit agad dito? Diretso. Oh, ginawa. Maga po pala, kala ko gabi na. Dapat yung bantay.